Good morning din, Pastor. Praise God. 75 years ng inikulan. Sir, kapag po nalalaman niyo na 75 years na po ang inikulan, pumapasok sa isip. Kaya pang mga anak. Oo. It's not the age naman pero pag ganun kasing at that age, ibig sabihin talaga dapat kung sa tao fully matured at saka fully grown. No, pero still kaya pang mga anak. Ano po ang una po, kailan po kayo naging part po ba ng IFPC o IFPC? Kinder pa lang. Hindi lang kinder, bata pa. Hindi pa ako pumapasok sa, kasi doon ako lumaki Sunday school, hanggang sa, ayun, simula pagkabata. Ano po ang una niyong ministry na kahit bata kayo, nasa church na kayo, meron na po kayo ministry ng bata? Kumakanta lang kami sa sa mga Sunday school. Special number. Hanggang sa naging church caretaker yung family namin. Simula elementary ako hanggang college. Yun, hanggang college. Kahit nagtatrabaho ako, sinamami pa rin na caretaker ng church. Yung pong inyong kasi po kayo, pastor na kayo, okay lang naman tanong pastor kung ilan taon na. Ay, sige. Age ko o sa ministry? Ilan taon na age ko mula? Okay. By God's grace, 41. Ano po ba ang hindi niyo makakalimutan karanasan niyo noon na talagang bawang pa kayo at kumbaga nagkaroon din ng impact sa loob ng iglesia? Marami. Kung kanina nasabi ko nga sa'yo na bata pa lang ako ay caretaker na kami ng church. Yung karanasan na pina-experience sa akin ng Lord, nag-start talaga sa sa bottom line. Kasi since caretaker kami sa church, hanggang sa lumalaki, high schooler, nagkaroon ng, by God's grace, naging officer sa kabataan ng church, hanggang sa, still pa rin, caretaker pa rin kami ng church. Officer ng kabataan, hanggang sa naging secretary ng church. Tapos naging deacon sa church. Tapos yun, hanggang sa tuloy-tuloy na naging manggagawa ng Panginoon. Nung bata kayo, pastor, dahil nasabi niyo tagal niyo na nasa church, kumbaga nasaksi na. Tanda niyo ba anong year yun na magabiguan na kayo, tapos wala, nagulat na kayo na nasa church na kaya ba? Pero actually, tanda ko yung mga 1987. Yan. Kasi 1983 ako. So, mga 5 years old pa lang. Since umaattend na nga ng mga Sunday school. Yan. Ano po mga struggle ng pastor dahil kung age niyo, bata pa kayo, nagkaroon na ba kayo na kumbaga, yun nga, struggle with part ng IFPC o talagang blessing pagkabata na dahil nasa church na kayo? Balanse kasi yun hindi naman actually struggle. Kasi that time, wala pang ganung sasakyan ng church. So, since kami nasa Rizal pa, pag pupunta kami sa church sa Inikbulan, doon kami dadaan sa agbang na tinatawag. So, totoo yung mga nagkwento na, ng mga nauna sa akin. Pag bumabalik kami pa Rizal, pauwi ng bahay, may inihahatid kami nakasulo. Ayun, yun ang mga... Pero, hindi siya naging hadlang para makapunta sa church. Kahit walang sasakyan. Kasi late na nagkaroon ng ng Fiera ng Ford Fiera. So, ganun yung mga very exciting moment that time. So, hindi niyo po naranasan ang pastor? I mean, kumbaga may part kayo para po pumipil dahil kayo pinagawa. Ay, meron. Kasi, ang church kasi natin sa Inikbulan, talaga yan mahilig talaga sa gawaing mission yan.
yung mga manggagawa that time na kinagisnan ko na dyan, mahilig sila sa gawain misyon. Kahit sabihin ako ay elementary pa lang, may mga tracts giving na yan. Nakakasama ako noon. Kaya bata pa lang talaga. Kung saan nandoon na yung training. Oo. Yun nga po, parang laging laman ng testimony ng mga matatanda na noon pa nga. Saka parang yung nakalip. Yun ang fellowship ng mga mananampalataya ng pagtayo. Tsaka that time kasi wala kasi masyadong ibang libangan. Hindi katulad ngayon, ang daming gadgets. May mga TV, madali ka mag-access. That time kasi, yun na kasi ang pinaka, hindi lang libangan eh. Yun ang talaga yung pinaka masaya mong magagawa. Nandoon ka sa gawain sa church ng Lord. Isa sa mga pinaka lagi namin tinatawag kasi hindi naman ay nagkaroon na pagkakataon na patulungan talaga ng church. Kami magkakapatid ay natulungan. Ano po ang isa sa mga tulong ng church na tingin ninyo ay naramdaman nyo na nandun ang church sa inyong personal o sa paglaki ninyo na talaga ako din dahil sa church. Siyempre una sa Panginoon, ginamit ako ng church para yun, maramdaman ninyo na parting ako talaga ako ng iglesia na ito. Marami kasi, Pastor eh. Although sabi mo nga, isa lang. Parang ang hirap kasing pumili ng isa lang. Pero siguro, isa-summarize ko lang yung sa iba. When we talk about sa spiritual life, napakalaki ng ginawa ng Panginoon sa church para sa akin. Dahil sa iglesia ngayon, doon ako nakakilala talaga sa Kanya bilang sariling Diyos sa tagapagligtas siya. And then, yun nga, sa development din sa spiritual, natuto more on sa maraming mga aspects sa life, sa management, sa leadership, hanggang sa even din sa finances na pangailangan. Kasi nga, that time, wala naman talaga kami na sabi nga financial aid talaga. Yung as a caretaker ng church, malaking tulong din. Sa spiritual din, yung mga panalangin ng mga individuals, lalo na si Mami ay nag-iisang nagtataguyod talaga sa aming magkakapatid. Yung pasasalamat ko sa Lord, through that belongingness sa Panginoon at even sa church, nag-guide kami ni Mami with spiritual guidance din talaga ng church para mas maging, sabi nga, maging maayos ang buhay. Malaki talaga, kumbaga, hindi natin pwedeng tanggalin. Oo. Malaki ang naitulog ng church. Instrumento ng Panginoon na ginamit niya. Kaya, we are blessed na ngayon, inubutin natin natin sa ating. If, Pastor, nagbabalikan nyo doon, ang pinaka-paboritong ministry yung gusto nyo? Noong hindi pa kayo masarap, Okay. ang people siguro. Ang pinaka, marami naman na ministry, pero isa sa pinaka, sabi mo nga, pinaka paborito is yung sa song leading sa church. Ayan. Doon talaga eh. Parang doon tayo na sana yung... Doon tayo hinubog eh. At yun yung tingin nyo din, tingin nyo lumabas doon. Yun din dapat natin gawin sa generation ngayon para at some point makatulong sa kanila kung paano haharap sa tao. Kasi lahat ng parang karamihan ng church din wala nang gano'n eh. So, Oo. Kasi that time kasi, ang focus talaga is yung point ng, lalo na bilang lalaki, sa point ng song leading. Hindi lang sa song leading, worship leader. Kaso lang, kailangan talaga balance eh. Gawa ng hindi naman lahat ng young people, ang gift ay sa song leading. So, yun lang siguro ang dahilan kung bakit yun nabanggit mo nga sa mga churches ngayon, hindi ganun ka sabihin natin ay strengthened sa bagay na yun. Kasi nga, yung iba kasi, ngayon may mga technologies na, ibang kabataan. Doon nagagamit yung kanilang spiritual gifts. So, maganda kasi na mailalagay natin sa biyaya ng Lord yung mga mangunguna.
Yun talagang gifted for that, ano. Mahirap kasi pag yung, oo, hindi mo linya, tapos, mapapasalang ka sa ganon, ay, baka mamaya yung paglilid mo sa congregation. Oo. Ano po ang tingin yung ministry noon? Ano po sa mga sa usapan natin? Na tingin ninyo sa generation ngayon, yung ministry noon na parang na-neglect na ngayon, na tingin ninyo, gagawin natin sa generation ngayon, malaki pa rin ang impact or makakatulong pa rin sa mga kabataan sa church. Gusto nyo maibalik or kung di man maibalik, kung meron kayo ngayon ay mapagpatuloy pa rin ito sa ilang taon pa. Ay, ang siguro magandang, hindi naman maibalik kasi hindi naman nawala. Hindi lang siguro gano'n na i-strengthen yung areas na yon. Maganda talaga yung mga generations maging rooted and grounded sila sa salita ng Lord. Hindi more on sa mga activities or fellowship. It's okay. Pero ang test kasi dyan, kaya maraming mga, alam mo na, individuals, come and go na lang sa church. Kasi nga, ang pinaka-foundation, maganda talaga, balikan yung pinaka-biblical truths. Ano eh, Kasi parang dati pag nakikwentuhan lang, parang gano'n pinagkwentuhan lang nila yung pagkain na hindi siya wala kang specific na program o upo kayo dyan, ito yung pagkain natin, hindi kayo strengthen lang siguro yun, yung ganong concept. Actually, pag sinabi mo kasi yung Bible study, kasama na doon yung doctrinal truths. Hindi mo kasi pwede maihiwala yung doctrinal truths sa Bible study. Yun lang siguro, more on focus talaga sa salita ng Lord. Kasi nagbabago yung panahon natin. Nagbabago rin ang mga practices, even the churches. Pero yung pinakasalita ng Lord, hindi dapat yun ang mawala or umunti ang time. Oo, kasi ang nangyayari kasi niyan, pag lumabas na yung individuals, kung hindi sila rooted talaga sa salita ng Lord, madali nang madadala. tatangin na lang muna sa masaya. Ngayon naman po, dahil na nakakapagpapito ni na Ars, gawin natin nagkaroon kami ng siya at tayo po ay nagkaroon isang bata at kayo ay naging part talaga na kaya ng BBC at tuloy naman ay matutulog po kaya ng BBC kayo po ay naging pastor namin ako naging pastor kayo at we are blessed dahil maraming mga manggagawa ang ginagawa ng Panginoon sa akin. Ano po yung pinaka-lesson na tumatak sa inyo na dala-dala nyo ang pagpapasok? Magpatuloy ka lang sa gawain ng Lord. Tapos, huwag mong tingnan yung ibang tao para gawin mong basihan ng pagpapatuloy or hindi. Fix your eyes lang talaga sa Panginoon Jesus. Kasi yung mga kasamahan natin o ng lahat naman may kanya-kanyang test na binibigay. At hindi natin pwede i-compare yung sarili natin sa kanila kasi buhay nila yon. May ginagawa ang Lord sa buhay mo, magpatuloy ka. Kasi pag tinignan mo ang paligid, ang tao, yung sa sinasabi nga ng ma-stumble ka talaga. Although tayo naman lahat, whether pastor man or members, lahat dumadating talaga sa point ng pagkatisod. Yun nga lang, tingnan mo kung kanino ka naglilingkod. Kung sa Panginoon, magpatuloy ka. Kasi kung sa tao, titigil ka talaga. Ano po ang masasabi niyo dun sa tao sa nasa point na tisod na siya? Ano po ang tingin ninyo magiging maganda encouragement? Kasi gusto kong masama ko sa interview because many Christians right now, hindi lang naman sa IMBC,
Okay. Pero gusto ko po maging way kayo ng encouragement doon naman sa mga tao na nandun na sila sa punto na yun. Di na nila narinig yung patuloy ka lang. Parang nasa punto na sila ng kumbaga, pupo na lang nakakapit sa palataya. At malapit na sila talaga bumitaw ko. Ano po ang pinaka-wisdom or words of wisdom na tingin ninyo dahil sa experience nila Sa mga nanghihina, palataya. ano lang yung sabi nga ng salita ng Lord, syempre, yung mga malalakas, diba, alalayan sila. Diba? Kasi hindi naman tayo pwede maging boastful sa sarili. Kasi nga, sabi nga sa salita ng Lord, baka dumating ang panahon, ikaw naman yung subukin. At higit pa doon yung gawin mong desisyon. Always be mindful pa rin sa kanila na kapatiran pa rin sila, dumadaan man sa kanila sa ganung pagsubok. Hindi ibig sabihin nun, kailangan silang i-condemn or parang layuan. Still, ang pinaka-principle ko pa rin na pinag-aaralan sa ganyan, na ina-apply, nung si Jesus Christ, may mga alagad siya, di ba, 12 disciples. Si Judas Iscariot, si Peter, actually, pagmamasa mo, disciple sila mismo ni Jesus Christ. Dumating sila sa punto ng nanghina talaga, na nadapa, tisod. Pero kung pagmamasan mo doon, yung forgiveness ng pa Jesus, padalwa yung kanyang encouragement. Diba, remember kay Peter, sabi niya, Peter, pinanalangin kita eh. Alam na pa Jesus, mababagsak si Peter. Pero sabi niya, pinalangin kita na sa pagbabalik mo, palakasin mo yung iba. So, ibig ko sabihin doon, kung may mga nanghihina man, huwag nating down. Before, mas maganda na pag-pray natin sila, na i-encourage. Kasi tayo naman may mga pagkakasala rin sa Panginoon eh. Hindi nga lang sabihin natin, hindi nga lang katulad ng nung sa iyo sa kanila or ng atin sa kanila, pero lahat tayo may pagkukulang. Pero yun pa rin, at doon sa mga nanghihina, kung babalikan nyo si Judas Iscariot, medyo mahirap kasi kung pag-aaralan yung sitwasyon niya eh. Although silent ang Bible, bet di siya bumalik. Pero isa sa, kung pagmamasa mo, pag-aaralan mo, maaari isa sa dahilan, bet di siya nakabalik. Yung point ng nahiya na siya. Kasi kung pagmamasa mo, binalik naman yung pera eh. Pero ang tanong doon, hindi natin alam, yung mga kasama niya, mga alagad, anong tingin sa kanya? Baka mamaya, it's more on kinokondemn siya na dahil sa'yo, kaya nagkaganyan-ganyan. Maaaring isa yung sa dahilan kung bakit yung depression niya nandoon. Ganun din ang nangyayari sa mga mananampalataya. The reason yung iba kung bakit di makabalik, kahit gusto nila, kapag yung crowd, ganun eh. Kasi remember, no, sabi sa Panginoon nga eh, yung sa The Lost Sheep nga eh. Lumayo na yon, pero still, nandoon pa rin yung ginawa ng shepherd na inalalayan niya pabalik. Last thing po, meron po kami gusto ipakita sa inyo. Sana magiging encouragement. Ito po ay mga pictures lang doon. Ano po ang naaalala na po noong pag nakikita niyo po ng tatay. Ayan. Ito yung time na si Pastor Ibilani ang pastor that time for water baptism namin. Ayan. Apat kami, si Jeff, ako, si Richel, at si Fe. Ayan. Actually, magandang ano nito, ang pinaka-istorya nito. That time kasi before kabautismuhan talaga, sisiguraduhin nilang tama yung iyong doctrinal stand. Sa baptismal class. Alam ko, that time, dinala kami sa congregation, tinanong, itong batch na to, ang proposal ng mga deacons, ulit kayo sa pag-aaral. Kasi minsan kasi mga tanong, alam mo yung, yung conviction mo, at even doon sa sagot, kaso lang may mga tricky talaga nagtatanong na guguluhin. Siyempre, matanda nagtatanong na very tricky. Siyempre, mga bata kami.
Oo, pressure din. Pero salamat sa Lord kasi that time, nung pinaulit kami ng pag-aaral, mas lalong, mas naging malinaw lalo. Meron ba po yung gusto? Ito. Okay, si Brother XY, si Engineer XY, tsaka si Pastor Jason. Ito yung mga kasagsagan namin ng kakulitan ng pagiging kabataan. Ayan. So, ito, masarap na mga memories to, ano? Ayan, ito yung, ano to? Ito yung sa BSB, sa church, ang tie-up na natin ng school. No, so, salamat sa Lord kasi that time ay napakalaking factor ng ginamit ng Lord ang church. Hindi lang sa school, kasi alam ko hindi lang sa school, pati sa community. No, so, salamat sa Panginoon na itong mga batang ito ay kung ano man ang status nila, nabahaginan pa rin ng salita ng Lord. Naging part ng gawain po sa inig ko lang. Experiences nila, hindi naman mong bata. Okay. Yung pastor na po kayo, ano po ang nagsipay kayo kwento ninyo na nakapulutan ng marahil ng aral or hindi nyo makakalimutan na experience. Okay. So church, actually privilege na nakapaglingkod sa Panginoon sa atin, sa Inikbulan. Lalo na't mabigat the time for me kasi bata ako, ang inahandle kong church ay mas triple ang o doble ang edad sa akin. So iba rin ang generations nung una ng mga nanay tatay natin at the generations ng millennials. Parang that time, nasa gitna ako eh. Paano mo aalagaan yung mga ibang way ng kanilang kinalakan at saka itong mga new generations. Pero salamat sa Panginoon, that time ay nandoon pa rin yung paglilid ng Panginoon. Isa lang ang ginawa doon, ang pinagpray ko sa Panginoon. Hindi ko hiningi sa Lord na kung ano yung dapat kong gawin. Ang pinagpray ko, tanda ko nung pinagpray ko sa Panginoon, Lord, mas may edad tong church na to. Isa lang. Ano yung binigay mong vision dun sa unang missionary worker dito sa Inikbulan, kay Pastor Manalo? Yun yung talagang ilang linggo kong pinagpray sa Panginoon. Hanggang sa dumating, kasi sabi ko nga, mahirap mag-lead sa church. Wala akong ganung knowledge. Kaya ang hiniling ko talaga sa Lord, kung ano yung vision na binigay niya dun sa unang manggagawa. At salamat sa Lord, nung binigay niya yon, that's the reason nagkaroon ng 7 Cs. Kaya sabi ko, okay. Kasi mahirap pag nalayo ka dun sa first vision na binigay ng Lord. Pwede kasi mangyari na lang, more maintenance. Saan patutungo yung church? So, balik pa rin dun sa pinaka-vision ng church, ng Lord, para sa church. Kayo po ay nagpatuloy, kayo po ay mas lumago sa pananampalataya at dahil po kayo ay pastor, naging part po na tingin niyo lang po, personal na tingin niyo po ba kung hindi niyo naranasan sa bata kayo sa naging pastor tingin sa IFBBC, if hindi sa Inikbulan, tingin niyo lang po personal, yung ba ay may factor din na bakit kayo ganyan kayo mag-isip, ganyan kayo mag-tsuro ng pastor kayo sa isang Okay. Siguro naman kahit saan mapunta, pag kasi plano at calling ng Lord, ganun pa rin. Yan nga lang, since tayo ay nasa Inikbulan, malaking factor talaga. Na kasi yun yung pinaka-place na kung saan doon tayo minold ng Panginoon. Pero not at all times, parang sa mga halaman, kung doon ka pinunla, maaaring dumating ang panahon talaga na ilalagay ka ng Lord para mas lalo kang mag-grow mula doon sa pinanggalingan at the same time, nandoon pa rin yung pagsuporta sa mga, lalo na sa ating mother church. Malaking factor rin Inikbulan. Lastly po, ito na, talaga. Promise. Words of encouragement sa lahat po ng member na Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. Words of encouragement.
Ano lang, yung gagamitin ko yung acronym ng church. Stands for, C stands for remember that Christ is the head of the church. Wag natin kakalimutan yan. Kahit sabihin natin may mga manggagawa, may mga officers, still, nandoon pa rin na dapat makita natin, ang Panginoon pa rin dapat yung makitang naglilid sa bawat sa atin. If we want na magpatuloy pa rin ang church, kasi ang church hindi yan sa atin, yan ay sa Panginoon. And H, humility. Sa isang iglesia, napakahalaga yung pagpapakumbaba, simula sa ating mga manggagawa hanggang sa mga membro sa bawat isa. Kasi dahil dyan, kung meron tayong humility, doon mo ma-exercise yung you sa church, which is unity. Napakahalaga sa church, lalo sa atin, na magkaroon ng unity. May mga pinagdadaanan man, normal yan. Kasi hindi tatagal ang church kung walang mga, sabi nga, mga challenges na dumadating kasi hindi mo makikita yung pagkilos ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful na sinabi nga niya na siya nagtatag na iglesia. At kung may mga hindi mang pagkakaunawaan, ay unawain natin. Kailangan nating tulungan ng individual, huwag nating pagtulungan. Tulungan, huwag pagtulungan. Tapos kausapin, huwag pag-usapan. Reality. And then, saan ba tayo? R. Reconciliation. Napakahalaga palagi niyan. Kasi hindi magkakaroon ng unity ang isang church kapag napapabayaan yung reconciliation. So, napakahalaga po niyan lalo na sa iglesia. Letter C tayo. Remember na magpatuloy kasi sa simula pa lang ang ating iglesia, ang Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church ay talagang more on mission talaga yan. So, focus tayo sa Great Commission and always be Christ-centered. For that C. May mga ministries but always give glory sa Panginoon. Hindi ito dahil sa mga pastors, hindi ito dahil sa mga individuals, or hindi dahil sa mga activities or accomplishment. Dapat nakafocus palagi tayo na ginagawa natin for God's glory. And then, H, dalawang H sa H. Pero pagsasamahin na lang natin, yung church, I always remember na yung church ay hospital. Hindi yan para sa mga magagaling, hindi yan para sa mga banal or anuman. Tandaan natin na ang bawat isa ay dapat magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kasi we are longing dun sa point ng spiritual concept sa buhay natin and we want to be healed sa biyaya ng Panginoon through the church na kinabibilangan natin. Tayo po ay patuloy maging source of encouragement. And then sa H pa rin, bukod sa pagiging hospital, I always treat our church as our home. Pag sinabi nating home, nandoon yung mga, alam mo yung point ng meron kang peace of mind, nandoon yung comfort, nandoon yung love. May mga pagkakaiba-iba man, pero tulad ng isang pamilya, dapat manatili yung pag-ibig and always be reminded sa buhay sa isang tahanan, ay tayo po ay maging source ng encouragement. At always be reminded din sa loob ng ating tahanan, dapat maging malawak yung ating pag-unawa kasi parang sa ating pamilya, hindi lahat ng anak natin ay mananatili. May mga iba talaga na aalis sa loob ng tahanan, pero hindi ibig sabihin nun dahil ganito or ganyan, kasi merong plano ang Panginoon. Parang, hindi ko alam, ilan ba kayo magkakapatid? 4? Hindi kayo sa lahat ng pagkakataon mananatili dun sa mga magulang niyo. Kasi yung iba sa inyo ay itatalaga ng Lord sa ibang lugar. So, ganun din. So, buksan natin ang isipan natin na gustuhin man natin manatili palagi.
pero may calling ang Lord sa bawat isa. At mapalad kung tayo yung mananatili kasi tayo yung itinalaga ng Lord para sa church natin. Pero kung hindi, pag-pray natin na pagpalain sila ng Lord at patuloy na gamitin ng Panginoon. So, yun. Basketball, pwede po pakibati ang church na Okay. kami sa Hey, to my beloved home church. Happy 75th church anniversary. Pagpalain kayo lalo ng Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon, sama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Thank you so